Sa pelikula ay nagsisimula sa isang binata nagngangalang Jason Brady na tumutugtog ng gitara sa kanya room. Siya ay isang blogger musician. School ay out at Jason at ang kanyang kapatid na babae Zoe ay nag-aaral sa isang Catholic boarding school. Welcome sila ng principal si Ate Rebecca. Samantala ang isa pang kapatid sa school binabantayan ni Sofia si Jason at ang kanyang pamilya. Mula sa punong guro bumalik si Ate Rebecca sa opisina principal's office at binabati si Ate. Paalala ni Sofia kapatid na si Rebecca sa kanya lahat ng madre ay dapat sumunod sa mga tuntunin ng paaralan. Mabilis na inaabot ni Ate Rebecca si Ate isang tissue si Sofia at sinabihan siyang tanggalin ang kanyang makeup kaagad pagkatapos ng isang maikling pag-uusap na ipinapakita ng principal kay Ate. Sabay lingon ni Sofia kay Sofia nakilala si Jason at nalaman na magiging siya ang kanyang bagong homeroom teacher pagkatapos nito. Sa laptop niya pero nang makita niya si Jason sinimulan niyang halikan ang laptop nitong sinasabi. Sa amin nakilala na ni Sofia si Jason at dumating sa paaralan para sa ilang masasamang layunin. Hindi mapaglabanan ang palusot ni Sofia sa dormitoryo ng paaralan at naririnig si Jason na naglalaro. Ang gitara at pagkanta kinabukasan ay ang estudyanteng nagngangalang Sarah ay nanliligaw kay Jason. Sa panahon ng klase makalipas ang maikling panahon sister pumasok si Sofia sa classroom na nakita niya. Nagkakasundo sina Sarah at Jason na iingit tapos pinapagalitan ni Ate Sofia si Sarah. Sa medyo nakakatakot na paraan paalala ni Sarah kapatid na si Sofia na hindi niya sinabi sa kanya. Mga panalangin sa umaga pagkatapos ng insidenteng yun bumalik sina Jason at Sarah sa kanila. Pag-uusap sa bakuran ng paaralan Sarah reklamo kay Jason tungkol kay Ate. Nakakairita ang ugali ni Sofia gayunpaman bilang naghahalikan sina Sarah at Jason kay Ate. Pumunta sa klase at binalaan siyang manatili malayo kay Sarah saka sinabi ni Ate Sofia. Pumunta si Jason sa kanyang silid pagkatapos ng klase ito ay dahil bawal ang mga lalaki. Para bumisita sa kwarto ng mga babae lalo na sa mga madre mga silid na punta si Jason kay sister. Sa kwarto ni Sofia napansin niya na ang pinto ay bahagyang ajar at kapag siya ay sumikat. Sa loob-loob niya ay nabigla siya sa kanyang nakita hinubad na ni Ate Sofia ang madre. Ugali at kulay pula lamang ang suot underwear pala ni Ate at sinadya ito ni Sofia na mabilis niyang ginawa. Tumakas noong gabing yon ay hindi magawa ni Jason matulog hindi napigilan ni Jason ang pag-iisip. Tungkol sa kaakit-akit na kapatid na si Sofia, naisip pa niya ang sarili niyang hinahalikan siya. Madamdamin isang gabi Ate Sofia, tahimik na pumasok sa dormitoryo ng dalaga. Habang natutulog ang lahat ay pumasok siya kwarto ni Sarah at palihim na naglalagay ng pakete ng sigarilyo. Nahuli ni Rebecca si Ate Sofia na nakapikit sinubukan ni Ate Sofia na makipagtalo na siya. Ay sinusuri lamang ang seguridad ng ang kapatid na babae ng dormitoryong si Rebecca ay hindi magtanong pa at mabilis na umalis. Kinabukasan ay bili ni Ate Sofia ang mga mag-aaral upang buksan ang kanilang mga aklat-aralin. Nang buksan ni Sarah ang textbook na nakita niya isang sigarilyo sa loob ng pangyayaring ito. Nakuha agad ang atensyon ni si Ate Sofia at ang mga kaklase niyang si Sarah. Dinala sa principal's office pero ang tanging nagawa niya ay umiyak at ipilit yon. Ang mga sigarilyo ay hindi kanya gayunpaman ang pinarusahan pa rin siya ng paaralan ayon sa ang mga patakaran nito ay nasuspinde siya at kinailangan umalis ng paaralan para sa isang habang ito ay sinundan ng masusing paghahanap sa kabuuan may nakitang bote ng alak sa paaralan. Sa kwarto ni Jason sa hostel nung pagpaparusa kay Jason Sofia nagsalita sa iba. Pinarusahan niya siya mamaya ng isang flashback na eksena nagpapakita ng lumalaking damdamin ni Sofia para sa Jason. She thoroughly researched Jason at nalaman na ang isang madre na nagngangalang Sofia ay nagtatrabaho sa paaralan ni Jason. Nakilala ni Sofia ang madre at pinaalis siya nag-disguise siya sarili bilang Sofia at nagsimulang lumapit sa paaralan ni Jason tuwing weekend. Ang oras ng paglilinis ay huminto sina Jason at Zoe. Ni Sofia ay nagtrabaho kay Jason at sinubukan akitin siya noong gabing yon habang si Jason natutulog sa kwarto niya pumasok si Sofia. Ang silid at palihim na binuksan ang nagre-record sa kanyang telepono na may nararamdaman. Sa kwarto nagising si Jason at sobrang nagulat si Ate Sofia na lumapit kay Jason. At sinusubukang kumbinsihin siyang gawin isang bagay na hindi nararapat na napagtanto ni Jason. Mali ito at pilit lumalaban ngunit siya nahihirapang labanan ang kanyang temptation.
Walang laman ang kwarto ni Jason, pumasok si Sofia at sinimulang amuyin ang pawisan ni Jason. Damit saka pumasok si Zoe at nakahanap siya sa act. Pinapagalitan ni Sofia si Zoe pero si Zoe. Sinabi kay Jason ang nasaksihan niya pagkatapos pagsaksi sa pangyayaring ito na nakukuha ni Sofia. Galit kay Zoe at binigyan siya ng mababang grado sa pagsusulit pagkatapos ng paaralan. Jason nagnanais na ipagtapat ang kanyang mga kasalanan, ngunit ay nagulat ako nang malaman niya ang kapatid na si Sofia. Hindi maririnig ng pari ang kanyang pagtatapat, pumasok siya sa kinauupuan ng confession booth. Kanyang kondongan at nakikisali sa isang intimate act pag-uwi ni Jason sa weekend. Dumadalo siya sa isang party kung saan si Sarah lumapit sa kanya at sinubukang halikan. Gayunpaman si Jason ay mayroon lamang kapatid na si Sofia, isip niya, kaya pinatigil niya si Sarah sa paghalik. Jason gayunpaman ay nagsasabi sa kanya na kung ano sila mali ang ginagawa, sabi ni Sofia sa kanya. Banggit ng pagnanais na makasama siya magpakailanman kanyang kayamanan at nagmumungkahi na kaya nila masayang mamuhay magkasama sa Paris. Jason na pagtanto na natutulog kasama si ate. Ginawa na naman siya ni Sofia na hindi matatag at galit na pinapagalitan siya dahil ayaw niya. Kasama niya umalis sila sa hotel na inuupuan ni Jason sa gilid ng kalsada at tinanong si Zoe. Tulungan ng ama ni Jason na magsalita sa kay Zoe sa ngalan at sumusuporta kay Jason sa kanyang musikal. Pagpupunyagi, bumalik si Jason sa paaralan at natagpuan ang kanyang kapatid na si Sofia na walang malay. Ang kanyang kama sa gulat na si Jason sa simula naniniwala na si Sofia ay nagtangkang magpakamatay. Sa pamamagitan ng labis na dosis sa mga gamot ay lumalabas ito isang kalokohan para makuha ang atensyon ni Jason at relasyon sa harap ng lahat. Ilang sandali pa nang si Sofia ay nagtuturo ng leksyon sa kanyang kapatid na si Rebecca, bigla siyang nag-ambala sa paaralan. Sinabi ng principal kay Sarah na pumasok sa klase bilang normal dahil tapos na ang parusa niya. Lumalaki ang relasyon nina Jason at Sarah, mas malapit ulit at madalas makita ang dalawa. Magkasama sa friendly setting na mayroon ito dahilan para makaramdam ng selos at galit si Sofia. Nagpaplano si Sofia na paalisin si Sarah sa gabi ay sumisingit si Sofia sa dormatoryo ng mga babae at pinapasok si Sarah ang shower ay patuloy na pumalo si Sofia. Sarah hanggang sa siya ay malubhang nasugatan, pagkatapos ay ibinaba ni Sofia ang sabon sa floor at nagkunwaring meron si Sarah na dulas at naaksidente sa maikling panahon. Maya-maya ay nabigla si Zoe nang makitang nakahiga si Sarah sa mukha niya. Agad niyang tinawag ang pulis at iba pang masasamang residente para sa tulungan silang. Nagpasya na ang mga pinsala ni Sarah. Inakusahan siya ng pananagutan. Gayunpaman, ang biglaang pagkamatay ni Sarah pagkatapos ng isang maikling pag-uusap na ipinapakita ng punong guro, kapatid ni Sofia, sa paligid. Kahit na totoo ang ipinakita ni Sofia na hindi takot, siya ay nagalit at nagbanta. Jason sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng videotape ng ang kanilang intimacy. Sofia saka nagbabala kay Jason. Hindi upang ibunyag ang kanyang pag-uugali o kung hindi man the weekend sinundo sina Jason at Zoe ng kanilang mga magulang na sinadya ni Sofia na makilala Jason habang kasama niya ang kanyang pamilya. Siya humingi ng pahintulot sa kanyang kapatid na si Rebecca para dumalo sa libing ng kanyang tiyahin si Jason at si Zoe ay naghahapunan kasama ang kanyang mga magulang sa isang restaurant nang biglang si Sofia lumitaw sa harap nila at sinagulat na makita sila ng mga magulang ni Jason. Anong nangyari habang kinakabahan siya habang si Ate Sofia ay nasa paligid ni Jason? Inamin kay Zoe na siya na intimate sa guro at na siya ay pinagbantaan ng intimate mga recording. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang mga pagdududa sa kanya tungkol sa pagkakakilanlan ni Ate Sophia. Determinadong makarating sa katotohanan sina Jason at pumasok si Zoe sa kwarto ni Ate Sophia at na-access ang kanyang computer. Sa huli, natuklasan na ang kanyang tunay na pangalan ay Laura. Ipinadala ni Patterson Lauradel ang kanyang tunay na kapatid. Umalis si Sofia para makalusot at makakuha ng access sa kanya habang ipinatawag ni Ate Rebecca si Sofia sa kanya. Pupunta si Ate Rebecca sa opisina. Ilantad ang lahat ng kasinungalingan at report ni Sofia siya sa pari. Gayunpaman, bilang kapatid na babae, pumunta si Rebecca sa pintuan na binangga siya ni Sofia. Bumagsak ang ulo at kapatid na si Rebecca at dumaan
Determinadong magulat sina Jason at Zoe na punta kay sister ang pagkakakilanlan ni Sofia. Sinabi sa kanya na alam na nila kung sino siya ay at naipaalam nila ate Rebecca habang lumalala ang sitwasyon at galit na mabilis na pinatumba ni Sofia si Zoe. At agresibong inatake si Jason sa hindi inaasahang pagkakataon ay pumagitna si ate Rebecca. At hinayla si Sofia palayo samantala ng kaguluhan ay hinayla ni Jason ang isang screwdriver mula sa kanyang bulsa at ginamit ito para huminto Sofia. 7 months later lahat ng estudyante matagumpay na nakapag